God bless, good morning. Kamusta na kayo mga kapatid? Okay lang kayo dyan? Praise the Lord. Ang ating pag-aralan ngayon ay tungkol sa pagiging matatag mga kapatid. Kailangan maging matatag tayo at ang anumang gawin natin ay ilaan natin sa Panginoong Hesus na nagmamahal sa atin. Amen. Praise God. Ano sabi? 1 Corinthians 16 verse 13 and 14. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. O, amen. Ayun, doble-doble mga kapatid. Kailangan na maging handa, makapagtatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. O, doble-doble sa pangalan ng Panginoon, sa tulong ng Lord ay maging matapang tayo at matatag at magpakatibay. 14. At ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. May pagmamahal sa Panginoon. Lahat ng ginawa ng Panginoon ay ginawa niya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya dapat tayo ay doon lagi tayo nakatingin sa pagmamahal na yun ng Lord. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. 1 Corinthians pa rin. 15, 25, and 26. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at malubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Amen. 26. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang nalupig ay ang kama. Ang higaang walang bangon. Ayun, nung tagumpay sa krus ng Kalbaryo, nadaig niya ang kama. Kasi muli naman siyang nabuhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Lord. Itong mga salitang ito ay may isabihin sa ating buhay naway naman ay ito ay mapagbulay-bulayan natin. Ito marahil hindi ko mapaliwanag ng talagang na maunawaan natin agad mga kapatid. Ito ay paliwanag sa atin ng Lord na siyang may kapangyarihan na magpalagaw itong mga salita niya sa ating mga puso at pag-iisip. Amen. Napagtagumpayan ng Lord, ang huli niyang kalaban ay ang kama na nagtagumpay nga siya. Kasi kung hindi sana napagtagumpayan yung kamang yun, wala tayong kaligtasan. At nung muli na nga siyang nabuhay, ayun, nanampalataya tayo maligtas. Amen. Praise God. Verse 45, 1 Corinthians pa rin mga kapatid, chapter 15. Ganito ang sinabi sa kasulatan, ang unang tao, si Adan, ay nilikha, binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Amen? Ayun, si Adan, hindi isa nakasunod ng binigyan buhay. Pero ito si Jesus, ang unang tao si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Amen? Ayun, nagbibigay buhay ang espiritu ng huling Adan si Jesus na masunurin. Amen? Praise God. Napakabuti ng Diyos. 47 hanggang 49. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Pangalawang Adan pala si Jesus nakasunod mga kapatid. Amen? Praise God. At dahil dito sa pagsunod ng Panginoon ay mayroon tayong kaligtasan. Hallelujah. Kailangan na natin makinig sa kasalita niya at sundin natin kasi sayang ang ating buhay mga kapatid kasi pagka nautas na, huli na yon. Kaya kailangan buhay pa lang ay manalig na at sundin ito mga katusan ng Lord para huwag tayong mapunta doon sa mayaman na katunggali ni Lazaro sa Lucas 16 verse 21 hanggang 31. Habang buhay pa, kailangan manalig na tayo. Sundin ang salita ng Lord. Amen. 48 hanggang 49. Ang katawang panlupa ay katulad ng mula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo ay naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ang Diyos na nagkatawang tao. Amen. Spiritual ang pinag-usapan dito mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. 49 nabasa natin mga kapatid. 57. Ayun, nagtagumpay si Jesus na huling kalaban niya nung nga yung kama na nautas sa krus. Na yun naman ang naging kaligtasan natin kung tayo manampalataya mga kapatid. Amen. Verse 57, 1 Corinthians pa rin mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ayun, nagtagumpay ang Lord sa kaaway na iyon. Praise God. At ayun nga, 2 Corinthians 5:15. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nautas siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na wala at muling nabuhay para sa kanila at para sa atin. Dugtong na rin natin mga kapatid. Praise God. Amen. Ayun yung pagtagumpayan niya yung huling kalaaway nga na yun na. Ayun naman ngayon ang nung muli siyang nabuhay, naging kaligtasan natin. Amen. Praise God. Galatians 5:16. Hallelujah. Kaya kailangan pakinggan natin ito mga kapatid. At ito'y mataling naga, pero kailangan paunawa sa atin ng Lord at maunawaan natin. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Hallelujah. Ayan. Hindi daw pwedeng pagbigyan ang pagnanasa ng laman kasi ayan yung nagdadala sa kama. Kailangan Espiritu ng Panginoon na
nawala at nabuhay. 2 Corinthians 5:15, kailangan mabuhay tayo ayon sa Espiritu para tayo ay maligtas. Kung paano tayo niligtas ng Lord. Huwag daw yung natin sundin yung laman. Galatians 5:16. Tapos, Santiago 1:14-15. Hallelujah. Huwag daw tayo mabuhay sa pagnanasa at sa laman kasi mauutas. Santiago 1:14-15, natutukso ang tao kapag siya'y naakit at nagpatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ayan, huwag daw yung pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. Ang kasalanan pag hustong gulang ay nagbubunga ng kama, higaang walang bangon. Kasi pag napunta ka doon sa kama na iyon, katsugian, ay wala ka na talagang bangon noon. So, si Jesus ay bumangon mula doon, kaya maligtas ang ating espiritu. Espiritu na kasi pinag-usapan dito mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya kailangan natin pakinggan maigi at sundin natin itong mga salita ng Lord para huwag tayong mapunta sa inferno. Hallelujah. Mabuhay tayo ayon sa Espiritu, sabi nga niya. Amen. Galatians 22-26, amen. Ayun sabi, subalit ang bunga ng Espiritu, ayan, ang laman at pagnanasa, nagbubunga ng kasalanan at sa hustong gulang, nagbubunga ng kama. Pero subalit ang Espiritu, sabi, may pangako ang Espiritu ng Diyos, ng Panginoong Hesus na nawala at muling nabuhay doon sa 2 Corinthians 5:15. Ito ngayon. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Amen. Ayun, yun ang bunga ng Espiritu. Ito ang unang gumawa, ito ay si Jesus, na kailangan natin tanggapin at pananampalatayanan para tayo ay magkaroon din ng bunga ng Espiritu, hindi ng bunga ng kasalanan at ng gustong gulang magbubunga ng kama. Walang kabuluhan ng ating buhay pagka ganun at pupunta tayo doon sa kanal. Kaya kailangan natin pakinggan to at sundin. Verse 23, ayun, magbunga daw na ang Espiritu ay kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kabaitan, kabutihan at katapatan. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Hallelujah. Ayun, maging hinahon ka pa. Walang batas laban sa mga ito. Amen. Praise God. Kasi nga, pagka mahinahon ka na, matyaga, dahil doon sa Espiritu ni Jesus. Amen. Kasi oras na hindi mo tinanggap na Espiritu ni Jesus, Espiritu ni Santa ang nasa iyo at naku po, dadalhin ka talaga sa kanal. Hindi ka magtiyaga, hindi ka maghinahon. Ayun. 24 at 26, at pinako na sa krus ang nakipag-isa kay Kristo Jesus sa kanilang laman at masamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay din tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag maging magagalitin ang isa't, huwag natin galitin ang isa't isa at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Amen. Ayun, pinalaya tayo, hindi lang ang Espiritu natin sa pagkainggit. Napakadaming kalayaan na binigay sa atin dahil sa Espiritu ng Panginoon. Ayun, magkaroon pa tayong buhay ng walang hanggan at makalaya pa tayo sa inferno. Kaya napakabuti ng Lord. Ayun daw yung bunga ng Espiritu na pinamumuhay na natin mula nung hinanggap na natin siya. Huwag na tayong buhay sa laman kundi sa Espiritu. Sabi nga doon sa 2 Corinthians 5:10. Tapos ito yung mga Galatians 5:22-26. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Lord. Babalikan natin yung verse 14-15. Amen. Ng Galatians pa rin mga kapatid. Sapagkat ang buong katusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hallelujah. Verse 15. Ngunit kung kayo nagkagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-iingat kayo at baka tuluyan yung sirain ang isa't isa. Ang iba naman dito ay magsakmala na parang mahayop. Sabi, mauubos kayo. O, siyempre, ayaw nating maubos. Kaya tayo tinuturuan ng Lord dito sa mga salitang to para huwag tayong maubos. Amen. Praise God. Tunay na buti ng Lord. Sipin, pati itong mga katuroang ito, paulit-ulit tinuro sa atin panahon pa noon, sa lumang tipan hanggang ngayon, ilang libong taon na ang nakalipas para tayo ay huwag mapunta sa kanal. Ayan, thank you Jesus. 1 Thessalonians 5:10, nautas siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o wala na sa kanyang muling pagparito. Amen. Ayun, para mabuhay tayo ayon sa kabutihan ng Lord. Sa kanyang muling pagbalik, tayo man ay buhay pa o wala na ng mga panahong yun. Amen. Kaya napakabuti ng Lord. Ayun, balikan natin yung mga, Thessalonica pa rin, 5 verse 1-4. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinakausap namin, ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana ilalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay
Ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Praise God. Ayun, mga natutunan natin sa pag-aaral na ito ay ipamuhay natin para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, sabi ng salita niya. Amen. Praise God. Sila noon ginawa natin ngayon, narinig natin, ipamuhay din natin para maging kalugod-lugod tayo sa Lord. Mga kapatid. Amen. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang binigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. Ayun, may mga maging marangal ang pakitungo natin para paluguran natin ang Lord. Amen. 7:8, sabi ng Panginoon pa rin. Aywan ko sino nagsalita dito. Basta ito'y salita ng Lord. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Hallelujah. Verse 8. Kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humamak hindi sa tao, kundi sa Diyos, na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Amen. Ayun, kaya kailangan tayo mabuhay sa Espiritu ng Panginoon na inialay na nga niya sa atin sa krus ng Kalbaryo. Amen. Praise God. Ayun, verse 14. Dahil naniwala tayong si Jesus ay natsugi at muling nabuhay, naniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga na utas na may na sumampalataya sa Kanya. Amen. Praise God. Kailangan tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Lord para pagdating ng takdang panahon ay mabuhay din tayong kasama Niya sa Espiritu na yun, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya lahat ng pinag-aralan natin to ay tayo ang makinabang, kaya kailangan natin pakinggan maigi at sundin. Amen. Verse 16, Tesalonica pa rin for Verse 16, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit, sumisigaw at ang mga nawala na ay na sumampalataya Kristo ay bubuhayin muna pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid sa ngayon makapiling natin siya magpakailanman. Amen. Verse 18, kaya nga sa palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pagitan ng mga salitang ito. Amen. Praise God. Ayun, itong ginagawa natin ay nagpapalakas din ng loob sa atin, mga kapatid. Tunay nga na bago natin makamtan to, kailangan ay wasto yung ating pamumuhay. Sundin natin ang Espiritu ng Lord na isinugo sa atin. Praise God. Huwag natin sundin ang laman na nagbubunga ng kama. Kaya itong lahat, mga kapatid, ay may matutunan tayo. Salamat sa Panginoon na naghayag nitong mga salita na pinag-aralan natin para tayo ay maligtas. Amen. Praise God. At yung nalupig niyang huling kaaway niya yung nakama ay yung Espiritu na nang muli siyang nabuhay na naging pamumuhay natin dahil pinagkaloob na niya sa atin. Amen. Praise God. Kaya tayo maligtas at sasalubungin niya tayo sa takdang panahon pag tayo naging espiritu na rin, mga kapatid. Kaya salamat sa Kanya sa lahat ng ito na may natutunan tayo at ganito tayo mamuhay, lalo pa ngayon sa pagkaraos natin dito sa lockdown na ito, mga kapatid. Napakabuti ng Lord. O nakapagsisi na ba tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid? Nabago na ba yung ating pananaw at pag-iisip? Pahalagahan na ba natin ang ating mga mahal sa buhay? Hindi ba puro gadget? Dapat gets na natin yung mga word ni God. Salamat sa Lord. At matuto na tayong pahalagan yung ating mga kaharap. Hindi yung ang kausap natin, hindi natin pinapansin bago yung kausap natin sa ibang bansa o sa Amerika o saan man. Enjoy natin ang bawat araw, mga kapatid. Pahalagahan natin ang ating mga mahal sa buhay kasi buhay pa tayo. Kailangan yung mahalin natin kung anong pagkakataon na mayroon tayo. At saka makontento tayo kung anong mayroon tayo sa araw-araw, mga kapatid. Praise God. At magkatatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi talagang ang mga sign nga ng Lord ay nangyayari nga. Marahil naman ay umayos yung ating attitude ngayong mga pagtapos ng lockdown na ito. Amen. Kaya salamat sa Lord. Pinupuri natin at salamatan ang Lord sa mga pagligtas niya sa atin, sa Espiritu na isinugo sa ating mga puso, na ayun nga, may puso na tayo, nawala na tayo sa pagiging abdo. Amen. Praise God. Hallelujah. At doon tayo magtatapos, mga kapatid, sa kung saan tayo nagsimula. 1 Corinthians 16,
Verse 13-14. Amen. Kailangan natin magpatatag. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. O pagmamahal kanino? Sa Panginoong Hesus na unang nagmahal sa atin, nag-buwis ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Praise God. May matutunan tayo dito at ipamuhay natin para tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Ayon doon sa kanyang salita ng mga binasa natin mga kapatid. Amen. Praise God.